Mayroon pong isang matinding babala ngayon ang Israel sa lahat ng Palestinians na natitira na lamang doon sa Gaza. Matinding babala ito mga sangkay at mukhang nagpasimula na nga po ang kanilang matinding pag-atake sa Hamas. Ito po ang ating titingnan ngayon. Before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. I-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, ito po yung balita ngayon. Breaking news po ito, na nagkaroon na po ng warning, matinding warning ito ng IDF or Israeli Defense Forces papunta po sa citizen ng Northern Gaza. Okay? Ito po yung kanilang warning mga sangkay at dito makikita po natin na nag-start na nga po ang ground invasion laban po sa Hamas. Ayan po, IDF releases footage of start of Second World War in Gaza. So pangalawang yugto na ito mga sangkay at mukhang ito na ata ang pinalakas at pinatindi nilang pag-atake laban po sa Hamas. This is day 22 in the Gaza-Israel war, and the IDF officially called on all the civilian population in the northern Gaza Strip to evacuate. Yan na mga sangkay, ang warning po nila is mag-evacuate na sila. Kasi ito na nga, simula na po ng mas matinding pag-atake. Dali, binigyan po sila ng binigyan po sila ng mahabang oras para umalis na. Kasi dapat nakaraan pa mga sangkay nila ito gagawin, pero pinagpaliban muna kasi nakiusap po yung western countries, mga kakampi nitong Israel, na awat muna saglit, para makalikas muna itong Palestinians. So, ang way nila is papuntang south ng Gaza. From northern to south. Ngayon, mga sangkay, may mga natitira pa rin doon. Ito po yung nadadamay ngayon sa gera, mga sangkay. Yung buong syudad po ng Gaza, yun po yung Kumbaga ito, mga sangkay, dito, ito yung Gaza, yung ilalim po niyan, mga sangkay, andyan po yung Hamas. Ginawa po nilang kampo. So, ang nangyayari, ginagawa po nilang shield, panangga, itong mga Palestinians. At kawawa po mga sangkay ang nangyayari. So, ito po yung warning ngayon, babala ng Israel. Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. Let me repeat. We urge all residents of northern Gaza and Gaza City to relocate south immediately. This is a temporary measure. Moving back to northern Gaza will be possible once the intense hostilities end. Okay, so yun ang warning mga sangkay. Lahat po na nasa northern Gaza o na nasa Gaza City, pinapaalis na po sila pansamantala para po mapabilis ang paglilinis ng Israel. Sabi pa nga po mga sangkay ng mga expert, ang Israel lamang po talaga ang makakatulong sa Palestinians sa paghihirap nitong Palestinians laban po sa Hamas. Kasi itong Hamas, mga sangkay, wala po silang pakialam Ang Palestinians gusto po umangat ang buhay, mag-innovate yung kanilang pamumuhay dyan sa Gaza. Pero ano po ang nagiging hadlang? Dahil nga po itong namumuno, itong Hamas terror group, pinapahirapan lamang po sila nang sa ganun magalit po sila sa Israelites, sa Israeli. Yun po ang nangyayari. Ngayon, ito pong warning, mabigat po ito mga sangkay, and I hope na matakasan po nila kasi ito na po yung tinatawag na emergency evacuation. Kailangan na po talaga nila umalis kung ayaw po nilang madamay. Kasi wala pong choice ang Israel kasi nasa ilalim po. Ang galing po ng ginawa nitong Hamas. Ginawa po nilang panangga yung Palestinians.
Lahat ng mga building dyan, nasa ilalim po yung kampo. Bakit? Para hindi po sila mabasa-basta. Ang unang tatamaan kaagad, itong Palestinians. Galing, di ba? So itong Hamas, wala po talagang pakialam sa buhay. I would like to take all of you to a different location around the world, to Iran, where just today we hear reports Ito, sa Iran ha, may nangyari ngayon sa Iran, mga sangkay. that a young woman was beaten to death by secret Iranian religious police for not wearing a head covering. Okay, itong babaeng to, mga sangkay, doon sa Iran, ayon po dito sa report, kasi ano natin ito iko-connecta natin ito sa nangyayari sa Palestinians doon sa Gaza. Itong babae ngayon doon sa Iran, hindi po nagsuot ng kagaya po nito. Nakikita po natin. Yan po sila. Ngayon, ang ginawa nila, mga sangkay, pinarusahan hanggang sa masawi. Imagine niyo, mga sangkay, itong Israel ang kaisa-isang democratic country sa lugar na yan. Napapalibutan po sila ng wala pong demokrasya ng mga bansa. Malaya po ang mga tao doon, mga sangkay, na makapagsalita. Ngayon, mga sangkay, sa Iran, dahil sa sobrang higpit pagdating po sa, ewan ko ano po itong tawag dito, hindi lamang po nakapagsuot. Ayun na ang ginawa. Pinarusahan hanggang sa masawi ang babae. Ngayon, ito na. Is this the world that you want your children to grow up to? The ideology of radical Islam Grabe. is the same in the Gaza Strip and in other radical countries around the world. And it is seeking to creep into all of the world, into other countries. This war between Israel and Hamas is not a mere Palestinian-Israeli conflict. This is a war between good and evil, between radical Islam and radical ideology against our core values. Grabe, no? So, ibig sabihin, religion pala talaga to. Itong digmaan na to ay wala pong involvement of politics. Katakot. Well, ito po ay bahagi ng propesya mula po sa Biblia. Mga sangkay na mangyayari po talaga ang ganito. Pagdating po sa prophetic time and calendar, ang Israel po ang tinitingnan po natin. Kung ano po ang nagaganap sa Israel, mayroon po itong ugnayan sa kung ano po ang sinasabi ng Biblia pagdating po sa mga propesiya. Ngayon, itong gulong to, mga sangkay, lalo pong lumalala. At ayon po dito, ang ginagawa ng Iran, kahalintulad sa ginagawa doon sa Gaza. Palestinians. No choice po yung Palestinians doon. Wala pa, mga bata pa po, mga sangkay, pinipilit po nila ng Hamas na sumali na sa kanila para po labanan ang Israel. Yun po yung realidad na nangyayari. Kaya nga, hindi po ito laban sa Palestinian. Sinabi na po ng Israeli, di ba? Hindi po nila kalaban ang Palestinians. Anong kanilang kalaban? Hamas. As Christians, as Jews, and as people who just want to live peacefully in this world. I like my girls to grow up in a country that will allow them to be free, not to be afraid to do as they wish. This is why I'm fighting this war. And I urge on all of you, find a reason why you need to support Israel and the United States and any other country who is involved in this battle against extremism and radical Islam and terrorism.
Okay, mga sangka, ito po, ngayon may mga nag-release na po ng footage na nag-start na nga po ang We begin matinding with the pag-atake. latest on the escalating Israel-Hamas war, where Israeli forces waged ground operations against Hamas in Gaza in what Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called the second phase of the war. Okay, try natin to mga sangkay. Ito yung, okay. In the latest, the connectivity in Gaza, which as earlier disrupted, is slowly being restored, and at no stage was Prime Minister Netanyahu warned of war intentions on the part Okay, of mga Hamas. sangkay, sa pagkakataong to, mukhang mas matindi na po ang pag-atake ng Israel. Dahil ayon nga po sa report, nagsimula na po ang matinding pag-atake. Ayan o, IDF begins ground invasion sa Gaza. Laban po sa Hamas. So, I hope na makaligtas po doon ang mga Palestinians dahil sila po dito yung unang biktima nitong Hamas, mga sangkay. At I hope na may parating natin po ito sa lahat ng mga tao na itong Hamas wala po talagang ginagawang maganda sa Palestinians. So, anong inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.